Ang katotohanan po sa program na ito ngayon ay malapit na siyang magtapos ngayong susunod na taon o ngayong February na 2025. Kaya sa mga kababayan po natin na nagnanais na makarating dito sa Canada at magkaroon ng pagkakataon din na makapagtrabaho o manirahan dito sa Canada, this is still open. At sabi ko nga hanggang 2025 na lamang po ito, no? So, hindi ko naman kayo ini-invite, hindi ko kayo pinagraras na makarating dito. Mas mainam pa rin yung way natin na yung sabi ko nga traditional o yung talagang inirekomenda ng gobyerno ng Canada o ng IRCC. Ano po? At kaugnay nga po ng pag-uusap natin ngayong araw ay may napansin ako doon sa comment section na may kinalaman sa ating pag-uusap at gusto nating linawin dahil may mga kababayan tayo na hindi gaano naiintindihan yung programa ng Canada with regards to visitors visa to work permit visa in a very short period of time. At ito po yung aming naging conversation sa comment section. Ano? Ang sabi po nung nag-comment, the moment na naghanap siya ng trabaho, dapat report na siya sa immigration. Daming PR or permanent resident citizen na no job. Sabi na po ng isang nag-reply sa kanya, illegal ba na maghanap ng prospective employer? Illegal ang magtrabaho? Bakit hindi nag-apply yung PR at mga citizen na sinasabi mo at nauna pa siya o naunahan pa siya ni kabayan? And then ang reply po ulit niya, sabi niya, misinterpretation tourist po ang apply niya, hindi job seeker. Di po ba legal naman na maghanap ng employer na magbigay ng LMIA ang mga tourists, sir? And then nag-reply ako, sabi ko, actually the government of Canada is currently allowing visitors visa in Canada to find jobs there, here in our country. And dagdag ko pa doon, as a tourist, they can apply for work here in Canada. And then sabi naman ng isang nag-reply pa ulit, grabe naman sa report agad, ahaha, sabi niya. Allowed po yata o yan ang mga tourist na makapaghanap ng LMIA sir, till February 2025. So bali ganun po yung naging takbo ng usapan at nakakatawa na ang mga kababayan natin ay they're into it. Ibig sabihin, talagang tinitignan din talaga nila kung ano yung iba't ibang programa ng gobyerno ng Canada para makarating po dito. Hindi tayo nagagalit sa mga nagko-comment ng ganun. At least, nagtatanong po sila, no? Kumbaga doon sa tanong ng kababayan natin kanina na parang lumalagay na misrepresentation yung pag-a-apply nung aking pinsan at nung iba pa na nakarating dito sa pamagitan bilang tourist visa na naging work permit. Hindi naman po misrepresentation yon or misrepresentation, no? Dahil nagkaroon po ng specific na programa simula po nung sabi natin pandemic and then post-pandemic inopen nila para naging isang maikli ang programa yung naganap doon sa tinatawag nating visitors visa to work permit visa, no? So tatakbo lamang siya, sabi natin hanggang February 2025. At ito po ang sinabi ng gobyerno ng Canada. Tingnan niyo po mabuti sa government website, Government of Canada IRCC po, ano? Ang sabi po nila dito, visitors can continue to apply for work permits inside Canada with temporary policy extended by 2 years. Ottawa, February 28, 2023. Ang sabi po doon, foreign nationals who are in Canada as visitors and who receive a valid job offer will continue to be able to apply for and receive a work permit without having to leave the country. Visitors applying under the public policy who held a work permit within the last 12 months will also continue to be able to request interim work authorization to begin working for new employer more quickly. Set to expire today, this COVID-era temporary public policy has been extended by 2 years until February 28, 2025. Leaving this temporary policy is placed to make visitors an option for employers in Canada as many are facing significant labor shortages during this period of economic expansion.
Prior to this temporary policy change, those applying to work in Canada would typically need to apply for their initial work permit before they came to Canada. If they are already in Canada with visitor status when they were approved for work permit, they would never to leave to Canada to be issued their work permit. With this policy in place, leaving Canada isn't necessary. To be eligible to apply, an applicant looking to benefit from this temporary public policy must, number one, have valid status in Canada as a visitor on the day they apply. Number two, have a job offer that is supported by a labor market impact assessment or LMIA, or an LMIA exemption or exempt offer of employment. Submit an application for an employer-specific work permit no later than February 28, 2025. Meet all other standard admissibility criteria. So, malinaw po yun, na gobyerno na po ang nagsasabi na pwede silang mag-apply hanggang 2028 na nga lang po. So, kung titignan nyo pong mabuti, na-meet po ng ilang mga kababayan natin, including yung pinsan ko, na kung saan naka-meet ng mga criteria po to apply for a work permit. So kung sasabihin niyo po na misrepresentation, ibig sabihin ay alam na kasi ng mga tinatawag nating agent o ng mga CBA, Canada Border Immigration officers natin, na mayroong ganitong programa ang gobyerno ng Canada, no, na pwede silang mag-apply dito sa Canada at makapaghanap ng trabaho as long as, sabi nga natin, ma-meet nila lahat ng requirements nila. From nag-apply sila dito, tinanggap na employer, merong need sa employment, sa trabaho, meron silang na-apply sila for LMIA, na-apply sila o nabigyan sila ng tinatawag nating job offer. So nangangahulugan po at syempre yung nag-agree sila doon sa contract. Lahat ng yun ay dapat na masunod alang-alang doon sa tinatawag nating provision or doon sa very short period of time ng application po from visitor's visa to work permit visa po. So kung titingnan po natin mabuti, sabi ko nga, ang daming tinanggap sa ganitong stream or pathway kasi nga alam natin na nangailangan ang Canada ng mga workers na kung saan nandito na. Ibig sabihin nandito na po sa Canada. So nangangahulugan po na hindi illegal yung pagkakatanggap ni Justin, ang aking cousin, at ng iba pang mga kababayan natin o darating pa dito sa Canada na mag-a-apply for work permit at sila ay tatanggapin ng employer at yung work permit nila ay may bibigay sa kanila kung meron po silang valid na mga documents. So yun lang po ang ibig sabihin nun. Again, hindi po tayo nagagalit sa mga nagko-comment ng against doon. Ipinapaliwanag lang po natin na mayroon pa silang hanggang February 28, 2025 to apply for this public policy, napaka-ikli na panahon na public policy, na babot lang ng 2 years. So kung titingnan po natin, again, marami pa rin tayong mga kababayan na nandito, and hopefully ay makahanap po sila ng kanilang mga employer na magbibigay sa kanila, unless po ay pauuwiin sila ng gobyerno ng Canada hanggang sa maglapse yung kanilang tinatawag nating status ng pag-apply o pagpunta dito sa Canada o pag-stay dito po sa Canada. Po. So para po sa mga curious sa mga kababayan natin kung tuloy pa ba yung programang ito, yes, tuloy pa rin po to, but I'm not, hindi ko po kayo ini-encourage na magdagsaan dito sa Canada at sundin yung ganitong pathway na from visitor's visa to work permit visa. Marami pang ibang pathway na pwedeng ninyong puntahan o na pwede ninyong applyan at magkaroon kayo ng legal status dito sa Canada. Sabi ko yung traditional na maghahanap kayo ng trabaho at mabibigyan po kayo ng work permit visa. Isa lang po yun sa mga programa ng gobyerno ng Canada. At yung paghahanap ng trabaho, yun naman talaga ang nire-recommenda ng gobyerno ng Canada para kayo ay magkaroon ng legal work status dito po sa Canada. So I hope na linawan po tayo doon na yes, pwedeng magtrabaho dito ang mga worker, ang mga visitors visa at makakuha ng workers visa. Then i-apply nila into permanent residency, yung mga visitors natin. And then pangalawa, ipinaliwanag na po ng gobyerno ng Canada na ito po ay tatakbo. Sinabi na po doon na tatakbo itong programa na ito, short period lang po ito, natatakbo po siya hanggang sa susunod na taon, 2025, February 28,
2025. So nilinaw ko lang po yun para wala tayong pag-aalinlangan at para magiging malinaw po lahat sa atin yung programa na kakaharapin natin o ninyo. Kung sakaling ma-encounter nyo po yung ganitong programa. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, pala.